Fake news lang ang mga post sa social media tungkol sa umano'y fake rice. Batay sa pagsusuri ng National Food Authority o NFA, totoong bigas naman ang mga sample na nireklamo ng mga mamimili. Balitang hatid ni Lay Alves. Tapos na ang pagsusuri ng National Food Authority sa 6 na sample ng bigas at 2 sample ng kanin na hinihinalang fake rice. Nakipag-ugnayan mismo ang NFA sa mahigit 6 na pong nag-post ng tumatalbog na kanin sa social media o nagreklamong baka fake rice ang nabiling bigas. We have also sought the assistance of our rice retailers, the Grecon, in the effort to assure the public that there is no fake rice circulating in the whole country. Inanunsyo ito ng NFA sa press conference na ipinatawag ng Grains Retailers Confederation of the Philippines o Grecon. Giit ng rice retailers, wala raw fake rice kundi fake news lang. Kami ay nababahala dahil ang lumalabas na target ng pagmamanipula ng mga balitang ito ay ang mga kasamaan naming grains retailers na kumakayod araw-araw upang magkaroon ng matinong kita. Sa katunayan, ang aming mga kasamahang grains retailers ngayon ay hinaharas ng pagsamantalang namimili. Ang retailer na si Amil Khalid Abubakar na sinugod ng isang ginang kamakailan lang sa hinalang peking bigas ang nabili niya, naglabas ng hinaing. Na-eskandalo raw sila at kalahati ang nabawa sa karaniwang benta. 50% po ng sales namin bumagsak po talaga. This week lang po, last week po, maganda po yung sales namin eh. Nagduda pa lalo ang samahan ng rice retailer sa timing ng pagsugpot ng mga post tungkol sa umunay fake rice. Ganitong panahon din daw kasi noong 2014 nang unang lumabas ang issue. Siyempre sa pagpasok ng lean months ng rice supply o panahong manipis ang supply ng bigas. Baka raw may gustong makinabang sa usap-usapan tungkol sa fake rice. Pero haka-haka lang daw nila ito. Noong 2015, lahat ng sample na sinuri ng NFA napatunayang totoong bigas. Yung grupo na maaaring makinabang dito. Siyempre malalaki, siyempre I don't know. Sino po? Negosyante siguro na mga malalaking negosyante or supplier. Pag siniraan mo yung isang supplier, yung isa sabihin good to, siyempre di nabibili dito bibili sa kabila. Wala pa raw nakikitang fake rice ang NFA at kung may gumagawa man daw nito, mas mahal pa raw ang produksyon nito kesa sa totoong bigas. Paliwanag din ng NFA, kung may mga sumakit man ang tiyan, maraming pwedeng dahilan bukod sa bigas. Maaring may spoilage, maaring po yung tubig na ininom nila. Kasi habang kumakain ka, marami pa pang ibang kinakain bukod sa kanin. Mungkahi ng rice retailers, bumuo ng Rice Watch ang pamahalaan kasama ang pribadong sektor para tugunan ang issue ng umunoy fake rice. Dapat daw hanapin at papanagutin ang sadyang nagpapakalat ng maling balita at lumilikha ng pagkabahala sa publiko. May karampatang parusa para rito sa ilalim ng batas ayon sa NFA. Lay Alves, GMA News.